Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is Monday po, March 23rd na. No? Magandang gabi sa inyong lahat. At this moment, gabi na po dito sa Kota Kinabalu. And medyo busy tayo kaninang the whole day. And medyo late ang natin, no? Ang programa natin. But anyway, it's better late than never. And of course, as what I said, itong programa natin po, dedicated ito po, or designed para sa mga Filipinos who are legally residing and working dito po sa Sabah or dito sa Malaysia, be it in West Malaysia or be it in East Malaysia, wherein nandito tayo po sa East Malaysia, sa Sabah, State of Sabah. And ang State of Sabah, ang capital is Kota Kinabalu, as I informed you earlier, no? And dami tayong mga reactions I managed to gather and receive from our fellow Filipinos dito po sa Kota Kinabalu o dito po sa Sabah tungkol ang problema dyan po sa Middle East, as well as ang mga domino effects being felt by the Filipinos dyan po sa Pilipinas. No? Worried ang mga Filipinos dito sa Sabah, and dagdag pa ang worries ng mga Filipinos dito sa Sabah po dahil may problema din tayo dito sa Sabah, no? Tungkol sa mga kababayan natin, especially ito mga kababayan natin na pumunta dito po, no? Without the proper documents, no? And we cannot blame the Malaysian government if they continue not to accept foreigners like the Filipinos coming into their country or sa state po without the proper documents or in violations of the Malaysian immigration laws. No country will allow or accept undocumented visitors sa nation nila po. That is very clear po, no? That is very clear. Although, when we talk about the mga Filipinos po, ang Malaysians, no? Malaysians that include ang Malaysian government mismo po, keep on repeating na foreigners, no? Foreigners qualified and they come in. Now, they come into the country with the proper documents, either a tourist or coming into the country to work, no? Basta may properly documented, walang problema. Welcome na welcome po. So, this is one of the topics that I'm going to touch dito sa programa natin ngayon. And the other thing is, of course, I will be touching a little bit on anong mga latest developments dyan po sa Middle East, especially sa United Arab Emirates area, no? Kumusta na ang sitwasyon ng mga kababayan natin, no? Overseas Filipino workers po, kumusta ang sitwasyon po. So later on, I'll be showing you, sharing with you some video clips para at least you will have a picture of what is going on dyan po sa Middle East, no? Especially ang mga kababayan natin, ang overseas Filipino workers. So, to start with po, umpisa tayo po sa issue, ang problema ng mga Filipinos dito sa Sabah. I reported dito sa national or state paper natin dito sa Sabah po, and that is my paper, ang Daily Express, no? Daily Express, only independent local paper dito pa sa Sabah. Mayroon tayong English version, Malay version, and Chinese or Chinese version po. So, I wrote a story the other day, and I was informing the public, no, that mayroon tayong problema ng mga Filipinos dito, something like slightly over 1,000 Filipinos po who are presently temporarily detained sa mga deportation centers dito po sa Sabah for violation of Malaysian immigration policies or laws po. Ibig sabihin, itong 4,000 plus Filipinos po, they came into Sabah or they were arrested. No? They were arrested after the local authorities here found out, no,
that they are without the proper documents po, no? Or illegal immigrants. So, ang law dito sa Malaysia po, if violation of immigration travel documents po, no? You have to serve a jail term of 3 months po. But unfortunately po, some of them nagtagal na po sa detention center dito po sa Sabah dahil malaki ang problema natin. One is mahina ang issuance of special travel documents to these deportees or mga kababayan natin na sa detention centers. We have 5 detention centers dito sa Sabah. We have in Lahdatu, mayroon. We have in Papar, we have in Tawau, we have in Sandakan, and in Kota Kinabalu po. No? 5 itong detention center. And as I speak now, we have more than 4,000 Filipinos, no? Nasa loob ng detention center po. Kung kailan sila will be deported po, no guarantee pa po kung kailan. Bakit? Because wala tayong transportation, sea transportation po. The only sea transportation natin dito from Zamboanga City to Sandakan o Sandakan to Zamboanga City po, yon barko ng Allison Shipping Lines. Allison Shipping Line. But because of the Basilan sea tragedy last February, no? Ang MV Tricia Kristen 3 na lunod doon po sa Basilan, and there was they open up ang gobyerno natin po, they open up an investigation na ang resulta ng investigation po or decision ng committee dyan po sa House of Representatives na they will suspend muna ang operation ng Allison. Allison has more than 30 vessels po operating domestically dyan po sa Pilipinas, especially dyan po sa Western Mindanao, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. And one of the vessels, yung malaking vessel nila po, MV Antonia 1, is flying the route between Zamboanga City to Sandakan. Purposely, mainly to pick up itong mga deportees natin po. Itong mga deportees natin. But because of the suspension order by the government, hanggang matapos ang investigation, ano talaga nangyari ang cause ng sinking of Tricia 3 or MV Krista, MV Tricia Kristen 3 po. They want to know the cause kasi marami din namatay, no? They suspended the operation. So dahil sa suspension po, no? Since last month hanggang ngayon po, walang deportation exercise para sa mga deportees, Filipino deportees. In fact, I was putting out this, stories po, no? Stories since the past few weeks because nakikita ko po, no, kailangan na to inform our boss, the Malaysian government, as well as the Philippine government po, na darating na ang Hari Raya Idul Fitri, no? Karamihan ng mga deportees po are coming from or originating from Samba Sultan, means Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. And these are Muslim brothers and sisters natin. So, gusto ko sana po na before the Hari Raya, itong mga deportees natin po will be able to reunite sa pamilya nila, sa mga loved ones nila, and enjoy and celebrate ang Hari Raya Idul Fitri. But it did not happen po. Ngayon, yesterday was the second day of Hari Raya Idul Fitri dito sa Malaysia, and nandito pa rin sila po. No? Dahil ang problema na wala tayong vessel coming from Zamboanga City to pick up itong mga deportees. Hanggang kailan sila po sa detention center, that we don't know. Although ang Sabah government is more than willing to repatriate or send back itong mga Filipinos, no? Mga Filipinos po back home because very practical po because talaga, they have to feed and make sure that these deportees or detainees po will be properly
looked after by the Malaysian government, Sabah government po, for obvious reason. No? It means 3 times a day, dapat may pagkain sila. Kung may sakit sila, we have to, or they have to give the proper assistance, medical assistance to these mga deportees, and so forth and so on. The other problem that we are facing there is that malayo ang Philippine consular office natin, nasa Kuala Lumpur, and they cannot regularly come down to Sabah to issue ang travel document or yellow paper po. Because deportees, without the issuance for a special travel document from the Philippine Embassy po, they will not be allowed to board the vessel to bring them back home sa Pilipinas. Kasi ang Sabah government as well as ang Philippine Embassy po, we want to make sure na only genuine Filipinos will be repatriated or will be deported para wala tayong problema. Unfortunately po, dahil malayo, kulang sa budget, nahihirapan po. In fact, before the sea tragedy dyan po sa Basilan, mayroon na po nag-issue ang Philippine Embassy more than 1,000 travel documents para sa mga deportees. But unfortunately po, while waiting for the repatriation exercise po, scheduled repatriation exercise, hindi nangyari yan po dahil dumating or nangyari itong sea tragedy sa Basilan, and ang gobyerno natin po, they opened up the investigation and they suspended the operation of Alison. And hanggang ngayon, wala tayong news kung ano na ang latest updates, kung mag-lift na ba ang suspension order sa Alison po or not. And yan talaga ang problema. And I was made to understand that 2 weeks ago, if I'm not mistaken, mayroon din nagawa ng repatriation exercise, But konti lang ito po, I think less than 100 deportees whom their relatives, shouldered at expenses ang ticket ng mga loved ones nila detained and ready for deportation kasi mayroon na sila yon na yellow special travel documents po. They boarded a plane bound for Manila po. And alam na natin po, mahal yun po, Mahal ang ticket. Mahal ang ticket po. Not everybody can afford to buy a ticket so that ang mga loved ones nila detained sa detention center dito po sa Sabah, they will be able to go home. So, the next move is that sana lang po itong hindi pa tayo klaro kung regular na ba ang trip ng isang ferry service dyan po sa Bongao, Tawi-Tawi to Lahadato. The other day, a few months ago, I was made to understand, nag-start sila ang operation. Ang problema lang po, on a special pass lang given by the Malaysian government. So ngayon, whether we like it or not po, ang problema natin ng mga Filipinos dito ngayon po, crowded na ang detention center. Why crowded? Because the local authorities dito, mga police, immigration, they continue to conduct random inspections po para to check ang mga undocumented foreigners dito po sa Sabah. And that one we cannot blame, We cannot blame the local government po, Normal lang yun po. So yun ang problema natin. No one can assure us, especially ang Philippine Embahada natin sa Kuala Lumpur, neither anyone from the Philippines that can confirm that this 4,000 plus deportees po will be able to go home as soon as possible. Wala po. Yun ang problema natin ngayon. So, I managed to talk to some of the, or many of the relatives dito po sa Kota Kinabalu for the past few days, including today po. They were telling me, sir, paano ba itong problema po, Sana lang po, they are suggesting, kung pwede lang po, ang embahada natin sa Kuala Lumpur will negotiate with the Malaysian government
to request, no, kung pwede lang po, to request ang Philippine Embassy to send a vessel dito po sa Sabah to pick up itong mga deportees. And sana lang po, sabi naman ng mga affected relatives, they're saying, kung pwede din po, no, local government agencies dyan po sa Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, they request ang national or Manila government, no, to, kung pwede lang, even send a gray ship, no, to pick up itong mga deportees natin sa Sandakan, no, sa Sandakan. But so far, nobody is doing that, no? Nobody is doing that. So, kawawa talaga ang mga Filipinos po. They're also human beings. But you cannot blame the Malaysian government po. Kasi illegals sila. Illegals. So, yun ang problema natin ngayon. If the Manila government is focusing ang mga OFWs dyan po sa Middle East, they can afford to send airplane, charter flights. Sana lang po, they will also consider po, maski isang charter flight po, kasi malapit lang ang Kota Kinabalu and Manila. It's just a matter of more than 2 hours flight. Sana organized din sila po, either military C-130 or charter flight, commercial flight po, to pick up itong mga deportees natin po. Para this, no? Makatulong din tayo ang mga Filipinos, mga kababayan natin. So, yun po ang sentimento ng mga Filipinos dito sa Sabah, especially ang mga relatives. They are not blaming ang Malaysian government or ang Sabah government, but they are hoping and praying na ang gobyerno natin, ang Marcos administration, should also consider ang flights ng mga deportees po. Ng mga deportees. So, yun, that is the thing that I want to pass sa mga kababayan ko po dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Kung may mga suggestions kayo po, kindly share ang mga suggestions ninyo po, and we will see po, no? We will pass these suggestions to the authorities concerned po, be it sa Malaysia or dyan po sa Pilipinas. And I'm calling also, urging, appealing to the local media dyan po sa southern Mindanao, especially Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi po, to raise up this matter to their local government units, no? And hoping that we will be able to find a solution para itong mga kababayan natin po, no, will be able to be or will be deported, no? Will be deported. Hindi na mag-delay ang stay nila sa temporary detention centers dito sa Sabah po. Dito sa Sabah. So, yun ang sitwasyon po. So, I'll be waiting for mga suggestions ninyo. And I will continue to monitor the situation and go down to the grassroots, ang mga Filipinos po, especially mga relatives, and ask ang mga opinions and other suggestions po, no? Kung paano tayo will solve itong so that there will be a resumption of the deportation exercise for our fellow countrymen na walang document. And please, itong mga kapatid natin sa Pilipinas, is anybody who is inviting you to come to Sabah via the back door po, please do not entertain them po. Kasi mahirap ang buhay dito sa Malaysia o dito sa Sabah kung undocumented kayo. Undocumented kayo. Alright, you are welcome. Filipinos are welcome to come to Sabah and work or for a holiday, provided you are properly documented para walang problema. Right. So, next topic natin po is ito po. Kumusta ang buhay ng mga overseas Filipino workers dyan po sa Middle East, sa Dubai, United Arab Emirates po. Nandito po, mayroon ako dito video clips, no? Video clips na si Ted Filon interviewed ang UAE ambassador natin po, no? Ambassador natin tungkol sa sitwasyon ng mga overseas Filipino workers natin dyan po sa Middle East.
And I'm referring to ang ambassador natin is ambassador ng UAE, si Ambassador Alfonso Ver. Nandito po ang video clip and let's watch and listen to this po. Nagdugtong-dugtong na lang ako po kasi mahaba yung interview niya po and they touch a lot of topics or issues. Let's watch and listen to this video clip. So at least you will know kung mayroon man tayong mga relatives dyan po sa ground zero o dyan po sa Middle East po, at least you will be aware of kumusta ang sitwasyon nila ngayon. Nandito po, let's watch and listen to this video clip that I will be sharing with you in just a moment po. Nandito po, hold on. In just a moment, and nandito na po. Hold on. Nandito na po. Thank you so much for you're coming in so loud and so clear. Kumusta po kayo dyan, sir? Kumusta po so far ang actual na nangyayari dyan sa Dubai? The embassy po is based in Abu Dhabi, no? Pero Dubai ang alam natin mas sikat na lugar dyan at doon nakakaramihan natin mga kabayan, ano? Pero tahimik, tuloy, Abu Dhabi, UAE, Dubai, pinakamaraming na-receive na missiles, no? Mas marami pa kaysa sa lahat ng mga ibang countries combined. Pero lahat yan na-intercept, over 90% intercepted. Meron kanina na-intercept madaling araw. So, katatapos lang ng in-between holidays. So, we're looking forward to tuloy pa rin dito, tahimik at tuloy ang buhay. So, mananalig tayo sa protection na nakukuha natin mula sa pamahalaan ng UAE. Opo, yes sir. Meron lang pang ilan. In fact, yung isa last week, nakapunta pa ako sa airport na hatid yung unang flight. Pero hindi na ulit, pero may mga pabalik na. Pero ang Emirates, minsan 3 flights pa isang araw. So, pero ngayon, sure na 2 a day. Aside from yung mga nakadalawang repatriation flight na tayo from UAE, 2 Arabia. Opo, itos na ito, ano bang alam niyo po, Ambassador? Meron pong flights din, pabalik na ng Dubai from Manila. Meron mga OFWs pa rin po na bumabalik po sa UAE. Meron din certain yung mga June na talaga pumalik na galing doon. Na kailangan bumalik. Tapos meron din yung mga nagta-transit via Dubai kasi alam niyo naman Dubai ang napakalaking hub moving towards third countries at patuloy yun kasi nagre-return flight yung mga yun kagad at meron naman mga ilan pasahero. Okay, sige. Ilan ho bang Pilipino ang recorded diyan po sa ating embahada, diyan po sa Abu Dhabi at saka sa Dubai na iyon pong inaalagaan, katulong po ang ating labor attaché? Yes, sir. We have, sinasabi ko na lang sa million, we have 970,000 plus. So karamihan doon, mga 700,000 nasa Dubai and the Northern Emirates. So malaki, mas marami na kaysa sa Pilipinas, sa Saudi. Opo. Okay naman. If you might recall, nung minsan, may nataplisan, I have to say that nataplisan ang Dubai Airport. Tumigil lang sandali, nag-suspend lang operation, pero a few hours, tumuloy yung flight Manila, na-delay lang ng tagal-tagal, pero mabilis silang makarecover sa mga ganyan, at buti na lang, wala na uli mga tinatamaan, mga infrastruktura dito. Opo, pero yan, normal dito. Yung mga eskwelahan nga lang, distance learning, so sa bahay sila. May mga opisina naka-work from home. Isa, siyempre sa embassy, sa consulate, bukas kami, hindi kami pati ng 8 holidays, bukas kami, meron kami naman duty. Normal dito, konti lang dahil visa din naman, active rin naman yung kanilang alert system, may marireceive ko sa phone mo ng text. It gives you enough time para secure yourself, pasok ka sa building, tapos makareceive ka rin ng alert pag okay na after a few minutes. Tapos tuloy lang at
nabantayan nga rin namin sa mga ibang industriya, mapektado rin yung trabaho ng ating mga kabayan. So far, meron naka-furlough, meron mga naka-furlough with pay, kalahati, meron pinapakasasabihan ng mga amo nila na magantay-antay lang tayo sandali. Meron din magandang batas dito, yung yung parang yung unemployment insurance na you can avail of up to 3 months kung nawalan ka ng trabaho, up to 60% salary. So maraming paraan dito para magantay. Kasi mga ibang Pilipino, wait and see, hintay din nila na katapos baka manumbalik sa dating sigla at tuloy ang kanilang. Yung sa mga tourism na related, kahit isa na po, sa yate sa trabaho, cruise na yate, syempre bawal magbayag yung mga yate ngayon. So, ambay lang muna sila sa mga yate nila. Tuloy pa rin naman yung mga, marami tayong mga kabayan dyan, hindi pa naman sila, wala pa naman, kumbaga, massive, so, ilan, wala pang mga, the last report I heard ba, nagtatanong lang, nag-aanalin sila, pero wala pa yung talagang malawakan mga in-lay off of it. Pero pinabantayan. Opo. Ito, certain text ang marireceive mo, kahit naka-silent na text mo, sabi nila, kahit naka-off, mafo-force open yung phone mo, may marireceive ka na text, at may marireceive ka 2 times yun, in English and Arabic, na you yourself go inside the building, stay away from windows, mga ganun, stay away from open spaces. So, kaninang umaga, mayroong isa na at mabilis naman na intercept na dinig namin sa kapawid na intercept naman. Opo. Mas mabuti, tuloy at they have ample supplies for a few months at tuloy ang dating na mga shipment by air. Like for example, pinakamalaking grocery chain dito yung Lulu. Pag-aari ng India na nagpapadala siya ng sariling, may mga aeroplano siyang inaakila na nagdadala ng pagkain dito. Even food prices have remained stable. Supply, walang rationing, wala rin nag-hoarding, so normal pa rin. Opo, kumusta? Yan ang biga petroleum producer, kaya hindi natin problema yan. Stable pa rin at supply is more than enough. Okay. Tuloy lang ho ba? Maliban doon sa mga, of course, siguro yung mga rides sa desert, mga apektado yun. Pero yung mga turista po dyan, sa ilang pong mga spots, tuloy ba rin ho ba? Mayroon pa rin ho ba mga turistang iba't na mga puti ika nga po? Yan siguro bumaba ng konti, pero yung industriya, tuloy, gaya kunyari yung Infinity Holiday, may mga libreng lugar na pwede mong puntahan na walang bayan. Isang lugar doon, yung Miracle Gardens sa Dubai. Pumila. In fact, they had to close, sabi nila, pinabawi mo na nila yung free kasi ang dami pamamasyal. So tuloy ang pamamasyal, tuloy pa rin ang buhay na kasi malaki nga ang tourism industry. So nakikita mo na buhay pa rin. Certain. Nakadalawang repatriation flights na kami paid for by the government ang ating Department of Migrant Workers. Yung una, isa 442, Yung tapos ng Biyernes, another 300. Tapos may dalawa rin dumating galing Riyadh. So, nagpapalista sila. Iba rin yung kanilang sinasabi. Kuminsan yung mga iba, just letting us know kung asan sila, kung sakaling lumala pa. Agad sila. So ngayon, yung mga nakalista sa amin dito, mga 300 something for Abu Dhabi. Halo-halo yan. Meron yung mga stranded na tourists, meron yung mga dependent sa mga OFW na pinuwi muna nila, pero yung pinaka-OFW may iwan. Iba yung natapos na yung kontrata, ayaw na magtuloy, siguro na rin gusto na rin umuwi sa nangyayari. Mga iba, meron din mga estudyante, meron mga medical case. Like for example, ang Dubai, nagpa-uwi minsan ng mga seniors na naka-wheelchair pa. So, depende sa sitwasyon. Meron mga nagsasabi, nagpalista, nung palista kami, binawi dahil tuloy pa rin daw sila. So,
Pero patuloy naman mag-email na sila sa embassy, mag-email sila sa consulate sa Dubai, sa UW dito sa MWO dito sa embassy at sa Dubai. At lahat yan na sinasagot po. Alright, yan po, narinig natin ang ambassador ng UAE, si Ambassador Alfonso Ver. Now, so far, based on his statements, na okay na, normal ang sitwasyon dyan po sa UAE, sa Dubai, no? And everything is still under control. And may mga assistance na binibigay din ang gobyerno ng lugar na yan po, no? That includes even ang mga warning messages po via messaging, no? And when it comes to sa mga pagkain, wala silang problema sa pagkain po. There is no, sabihin natin, rationing, so forth and so on. Tungkol sa petroleum din o sa gas po yun, wala silang problema po. Normal po ang sitwasyon sa except that mayroon mga missiles na dumating sa lugar nila po. And I hope ang mga Filipinos, overseas Filipinos, kapatid natin po nasa Middle East po, they will always be safe po, no? And malayo sila sa peligro, no? Malayo sila sa peligro. So yun po ang sitwasyon. So nothing much to worry, but let us continue to pray for their safety. Ang mga kapatid natin OFWs or ang mga Filipino who are now there, nagpunta doon for holiday or for other purposes po, sana safe sila po. And hindi lang mga Filipinos po, lahat na po, mga iba-ibang nationalidad or nationalities po na nandoon po sa ground zero, sana lang po safe na safe sila. And of course, we are also praying na safe po ang mga locals dyan po, no? Dyan po. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang giyera dyan po sa Middle East between America, joint forces with Israel against Iran, no? Against Iran. So, yun ang updates na I want to pass sa mga followers ko dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. The other issue that I want to share with you po dito sa programa is, how do you look at it? Mayroon ba tayong oil crisis or just an oil disruption dahil po sa conflict dyan po sa Middle East? Kayo po, is it a crisis or oil disruption? Nandito po ang report sa GMA5 yata ito po. And ito po about ang statement galing sa administrasyon ni Marcos po o galing sa Malacanang. Let's watch and listen to this report and kayo na po bahala to make the assessment. Ang mga conclusion ninyo po, either is this a oil crisis or oil disruption po. Oil disruption. Let's watch and listen to this report galing sa Manila ito po, no? Sa Manila ito po. So, let's watch and listen to this. Alright, sandali po. Okay? Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary siya, may dalawang klase po ng crisis sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabing crisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption, lalo na po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong di na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang
pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kompleto po ang supply natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, bibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po papabayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad na sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasudalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in the Middle East. At nagiging party po tayo dito, kahit gusto hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Alright, yun po, narinig natin ang announcement made by, or statement made by Undersecretary Claire Castro, is the Malacanang spokesperson po, no? Palagay ninyo po, totoo ba yun? What the Filipino wants to know now is, tell us the truth. For the past few days, mayroon mga statement made by the government saying normal daw po ang sitwasyon sa Pilipinas. And I have shown you some of the video clips sa mga local media, dyan po sa national media, dyan po sa Pilipinas, na saying different from what ang gobyerno is saying po. Kagaya normal daw po, walang price increase. And you look at it, ang mga gasolina natin po, no? Sa Pilipinas po, tumaas na po, no? And tomorrow, expect another big rollback, rollout, no? Bukas. And they are even expecting na ang gasolina will even reach as high as 100 plus, 150 per liter or 170 per liter po if this conflict will continue. So far, mayroon na tayong mga reports na ngayon, ang diesel po, no? Ang diesel is already 120, 130, 135, no? Yon po. Yon po ang katotohanan. And at the same time po, narinig na natin po sa mga local media dyan po sa Pilipinas na even ang mga presyo ng galunggong, ng isda, ng manok, ng mga karne, no? Even ang mga karenderiya po, no? Tumaas na po ang presyo nila dahil ang mga suppliers po, nag-increase din ang presyo nila. So, yun ang totoo po, no? Yun ang totoo. I don't know. Kayo nang mahala po to make your own assessment, your own opinion, kung ang gobyerno natin ngayon po is telling us the truth or not. Kayo nang bahala po. Dito lang ako po to share with you ang mga video clips po. And mayroon pa nga yun mga biro-biro ni Ted Filon. Ted Filon na this morning sa programa niya po. Sabi niya po, hindi nyo ba alam na ang ano ito? Ang exchange rate ng US to peso to US po. At least ngayon senior citizen na po. Nagiging senior na po ang presyo o ang exchange rate ng US dollar against or peso against the US dollar. Bakit po? Sabi niya, ngayon 60 na po ang ang 1 US dollar, ang value ng 1 US dollar sa peso is 60 point something. 60.10 yata yun eh. So sabi niya, senior na po. 60 na daw, senior na. At saka naabot na daw po, centennial na daw po itong gasolina ngayon sa Pilipinas. Bakit? More than 100 na daw po ang more than 100 na daw po ang presyo ng gasolina, ng diesel dyan po sa Pilipinas. And baka mag-centennial din po ang gasolina po
Ngayon, ang diesel Centennial na, more than 100 na po. Yon ang biro-biro ni Ted Filon this morning sa programa. Kung minsan po, na may mga ano din may mga, although it's a funny joke, no? Pero may mensahe yon po. May mensahe yon po. That I salute si Ted Filon and DJ Shasha sa programa nila, Ted Filon, from 6 a.m. in the morning hanggang 10 a.m. in the morning from Monday to Friday. So, alright. Now, okay ba kayo po? Ang Pilipinas will be another, sabihin natin, country that will produce ammunitions para sa or ammunitions for US, no? Parang we will be a factory of ammunitions of US po, United States of America. Lumabas na ito mga notisya po. Let me share with you itong video clip po. So at this you will also have an idea. Nandito po. Let's watch and listen to this news report. Sana yon. 335 po. Nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Nandito na po. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa gitnang silangan, nakatakdang magtayo ng bagong ammunition production facility sa Pilipinas ang Estados Unidos. Inanunsyo ito ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, isang US-led defense manufacturing partnership na naglalayong bumuo ng mas pinalakas na missile production at drone cooperation efforts sa Asia. Para sa founding president ng International Development and Security Cooperation na si Dr. Chester Cabaza, higit na makatutulong ang pagtatayo ng ammunition lines sa bansa para mas mapalakas pa ang puwersa ng militar at mapagtibay ang defense industry nito. If you remember, in the first island chain, the Philippines sees a very strategic role aside from Taiwan and Japan. If something happens in the first island chain and we don't have enough ammunition to defend our own territory and for helping alliance management, mainly through the US and Japan, then I think this would be a big problem for the Philippines. So, ganun ka-strategic yung offer ng US for us. Tansya ni Cabaza, maaaring sa sulit sa Central Luzon itatayo ang ammunition program ng US. Subic used to be a naval base of the Americans, and at the same time it's fronting the West Philippine Sea. So I think aside from the historicity of the place, it is also strategic in terms of the current defense mapping as of the moment. Offshore balancing din anya ang nakikitang paraan ng US para pagtibayin ang depensa ng Pilipinas. Dagdag paliwanag ni Cabaza. In meaning to say that they really would want to strengthen and embolden their allies and strategic partners for the reasons that they don't want to repeat what happened in the Russia-Ukraine war and currently in the Middle East, where they are pouring out all the resources and their powers. They wanted strong allies and partners. Sa kabila na nakikitang positibong epekto ng pagtatatag ng ammunition sites sa bansa, tinuligsa ito ni AG Teachers Party List Representative Antonio Tino. Para kay Tino, inilalagay nito sa panganib ang mga lokal sa posibleng missile at drone strikes sakaling magkaroon ng digmaan. Isa rin anya itong kahangalan kahit sa pananaw ng pang-ekonomiya. Ipinapakita rin daw ng pagwasak ng Iran sa mga base militar at economic infrastructure na nakakabit sa US ang maaaring mangyari sa Pilipinas na nagsisilbi pa rin anya para sa Estados Unidos. Pinabayaan na din anya ng US at tinatawag ni Tino na puppet regimes nito sa Gulf para ipagtanggol kanilang sarili sa gyera kontra Iran. Kaya para rin kay Tino, the US ironclad commitment is nothing but hot air. Pero para kay Cabaza, panahon na para mas paigtingin ang depensa at seguridad ng Pilipinas. Lalo pat hindi pa raw kapantay ng Pilipinas ang kakayahang militar ng mga karating bansa tulad na lang ng Indonesia, Vietnam at Singapore. If we are a weak military and we cannot contribute to the alliance management, and what's the point for the Philippines to engage with other major powers? So you need all these creative ways and innovative policies to come up
with more visionary way, of helping our allies and partners, given that in the future the Philippines will play a major role in the Indo-Pacific region. Dagdag suporta na rin anya sa military modernization ng bansa ang pagtatayo ng ammunition facilities para magkaroon na rin daw ng totoong industrial base at self-reliant defense posture ang Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, June Manalo, Billionaire News Channel. Alright, na yun po ang papayag ba kayo? Ang question is, papayag ba mga Filipinos mo to be ang Pilipinas as the ammunition production site of United States of America? No? May mga advantages and disadvantages po, no? And let's hope and pray ulit, no? Let's hope and pray that ang gobyerno natin po, ang mga opisyalis natin dyan po sa gobyerno, ang presidente, will really seriously consider all the aspects po when it comes to when making the final decision whether we will allow ang United States to establish ang mga ammunition factories, no? Dyan po sa Pilipinas. Remember, nakita na natin po ngayon ang other Middle East countries po, no, na nadamay din po sa gera, no, sa gera between America and Iran because mayroon sila mga US military bases po, no. Mas lalo na po if mayroon din tayo dito ang mga faktorya ng ammunitions ng US po, ang kalaban ng US baka will also target ang Pilipinas. But in terms of revenues and employment, no, maganda din ito para sa mga Filipinos. So, may advantages and disadvantages. So, yun po, no? Okay, let's go to the flood control scam. No? Flood control scam. Hanggang ngayon po, we don't know what is happening po. Hanggang ngayon, wala pa rin na ang sabihin natin na mga masterminds. In fact, si Alcantara, Engineer Alcantara po, nabawas na ang kaso niya po. And nagsabi din ang ICI, International Commission for Infrastructure, na kulang daw ang ebidensya kontra kay former Speaker of the House of Representatives, si Representative Martin Romualdez po, to link him dyan po sa flood control projects. No? Sa flood control projects. I don't know what is happening dyan po sa Pilipinas, but ito po, these are the news that we are getting from the Philippines. So mayroon tayo dito po isang video clip, a reaction, a comment na coming from a former senator, and ano talaga siya po, no? Showing his concern about ang future ng Pilipinas. And although he's now focusing himself dyan po sa sport ng boxing. And I'm referring to no other than ito si former Senator Manny Pacquiao. Nandito po ang statement ni Manny Pacquiao. Let's watch and listen. And kayo na bahala po to make any conclusion. Any conclusion po. Nandito. You hold on. Alright? Hindi ako nanalo ng presidente. Kung nanalo ako, lahat silang kulungan na. Pinagdarasal ni former Senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Nasa hot seat ngayon ang mga dati niya na rin kasamahan sa Senado, kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahat ang malaking problema sa info projects, gaya ng sa flood control, rock netting at iba pa. Pero tila hindi raw maganda ang reaksyon ng publiko rito noon. Lahat yan. Kumplito ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero sabi ng taong bayan, sinungaling ako, ganyan. Kasi when I saw the comments like, oh sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatan ng bansa natin, because of the people din yan. So, ganun yan eh. What I'm trying
to say now is like, there's God that we need to ask guidance. Kinilala ni Pacquiao ang aksyon ng Marcos administration sa pagsiwalat nito sa maanumalyang flood control projects dahil nagising daw ang mga Pilipino sa usapin ng korupsyon. Nakafocus ngayon ang boxing legend sa kanyang business ventures, kabilang ang bagong e-wallet at payment gateway na MoneyPay. Ngayong araw, formal nang binuksan ng MoneyPay ang kanilang opisina sa Makati, kung saan araw-araw daw tututukan ng dating senador ang operasyon nito. Kasi itong business na to, day-to-day, kailangan nakamonitor ka, updated ka, day-to-day transaction. At para kung anything na may problema, ma-action mo agad. Inilunsad ang MoneyPay nitong nakaraang taon na layong makapag-provide ng low-fee transactions. Aabot lang daw hanggang 5 piso per transaction pagdating sa bill payments at bank transfers. Target din ng kumpanya makapag-include ng cryptocurrency services in the long run at maiparating sa iba't ibang probinsya sa bansa ang kanilang serbisyo. Ang MoneyPay naman, hindi tayo mapapahiya because ito ay purely Filipino brand na masabi natin Filipino na business. Hindi pa raw nakikita ni Pacquiao ang pagbabalik sa politika dahil masaya raw ang buhay niya kasama ang pamilya. Pero mapapolitics man, inside the ring o private individual, patuloy naman daw ang pagbibigay niya ng serbisyo sa publiko. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Alright, yun po, narinig natin na si former Senator Manny Pacquiao po. Ang reaction naman ng mga Filipinos dito sa Sabah po, sabi nila, I spoke to some of them this afternoon, sabi nila po mabuti pa si former Senator Manny Pacquiao, focus na lang siya po sa boxing sports and whatever business is doing now. Wag na pasok pa ang sa politiko po because mga Filipinos dito sa Malaysia, siguro hindi naman lahat po, no? They do not believe him anymore when it comes to politics, no? When it comes to politics. Doon na lang daw siya sa boxing. Doon na lang daw siya sa whatever business mayroon siya po, no? Sa business niya ngayon. Wag na kung sa Malay pa yon i-champur, no? Ang buhay niya sa politiko. Tama na yon. Ang time when he was a senator, no? And nakita na ang mga tao kung anong kalibre ni former Senator Manny Pacquiao when it comes to politics po, no? Siguro mas maganda daw ang buhay niya po, no? Mas marami pa ang mga tao will respect him if he will only focus dyan po sa boxing, sports, and kung mayroon pa siya mga ibang business, doon na lang po, wag na lang sa politika, o sa politiko. So, that's it. Ito po ang latest updates natin ngayon dito sa programa natin, Nick Talk, Daria Talk with Nico. And pasensya na po, medyo late tayo ngayon sa programa natin dahil busy tayo po kaninang umaga, hapon. And late na tayo po nag-umpisa itong programa natin. But it's better late than never. No? Ang importante yun po, ang mga kababayan ko dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, no? I managed to give you ang mga latest updates natin sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero mga noticias na I believe na it will help you also po as you relax ngayon po and go to sleep. At least alam niyo what is happening sa kababayan natin dyan po sa Pilipinas. So with this, si Nico Fondan, once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And I'll see you in my next episode. Bye. And of course, don't forget, I love you all.